Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1896, pagsira sa sinaunang Demon Clan. Ang hukbo ng kontinente ay napapaligiran ng mga bangkay. Ang malalakas na cultivator mula sa impyerno na nasa Milky Way battlefield ay natakot. Hindi nila kayang labanan ang napakalakas na hukbo. Si Linfang at ang iba ay nagpatuloy sa pagtakbo palayo. Ang malalakas na cultivator ng Halakandra Fairyland ay nagtipon-tipon dahil si Linfang ay may imprint na demonyo at ang malalakas na cultivator ng Ancient Demon Clan ay hindi sumuko pagkaalis ni Linfang. Gayunpaman, nang muling nagtipon si Linfang at ang iba pa, ang malalakas na cultivator ay hindi na nakalapit. Hinahabol nila ako. Tinitigan ni Linfang ang malalakas na cultivator mula sa Ancient Demon Clan na patuloy na humahabol sa kanya. Malakas na cultivator mula sa Ancient Demon Clan, bakit kanila hinahabol? May nagtanong kay Linfang mula sa Halakandra Fairyland. Iniinis nila ako. Kailangan ko silang patayin. Malamig na sabi ni Linfang. Nagulat ang malalakas na cultivator ng Halakandra Fairyland. Nakakatakot ang mga cultivator ng Ancient Demon Clan. Hindi natin sila madang patayin. Ipagpatuloy ang pagtawag sa ating mga kababayan. Kailangan nating sirain ang Ancient Demon Clan. Sabi ni Linfang. Mukha siyang galit na galit, puno ng death energy ang mga mata niya. Kinilig ang malalakas na cultivator ng Halakandra Fairyland nang makita siyang ganoon. Matapos makita kung ano ang darating sa panig ng impyerno ng Milky Way na larangan ng digmaan, maraming tao ang tumigil sa pagdududa at nagtipon. Huminto sila sa paglalakbay ng mag-isa at nakikipaglaban sa isa't isa. Gayunpaman, tumakbo pa rin sila palayo. Kailangan nilang maghintay para sa kanilang pinagsama-samang puwersa na maging napakalaki. Zhu Xiao, naglakas loob siyang sabihin na gusto niya tayong patayin. Napansin ni Jumo at ng iba pa si Linfang. Galit na galit silang lahat. Kabaligtaran ng dati ang nangyayari ngayon, gusto ni Linfang na patayin at habulin sila. Hayaan mo siyang mangarap. Marunong siyang magsalita, it doesn't mean na mangyayari. Tumunguso si Zhu Xiao ng nakakaloko. Nakipaglaban siya kay Linfang, nakita niya kung gaano siya kalakas. Walang pakialam si Zhu Xiao sa mga kaibigan ni Linfang. Siya ay naging malakas, at ang mataas na antas ng mga emperador ng impyerno ay hindi man lang makapagdulot ng banta sa kanya. Madali niyang talunin ang karamihan sa kanilang mag-isa. Nagpatuloy ang pagtawag ng mga miyembro ng Halakandra Fairyland sa kanilang mga kaibigan. Napakabilis, mahigit 50 katao ng Halakandra Fairyland ang nagtipon. Iyon ay isang medyo malaking puwersa na, sinabi ni Linfang. Kinokontrol ko ang layunin ng Dao sa buhay at kamatayan. Kapag umatake tayo, huwag mag-alala tungkol sa mga pag-atake ng kamatayan, I condense lang ang lakas ng kamatayan at pagkatapos ay sabay tayong aatake. Gusto ko silang masakal hanggang mamatay. Naglabas si Linfang ng lakas ng buhay upang takpan ang grupo. Sabay silang sumimangot. Dao intent. Si Linfang ay mukhang isang mababang antas na Hell Emperor at kinokontrol ang layunin ng Dao. Linfang, ang mga taong iyon ay talagang malakas, sigurado ka ba? May nagtanong kay Linfang. Kailangan natin silang patayin. Sagot ni Linfang, tulong. Ang malalakas na cultivator ng Halakandra Fairyland ay bumilis at nagsimula patungo sa malalakas na cultivator ng Ancient Demon Clan. Sinasalakay nila tayo. Sigaw ng isa sa Ancient Demon Clansmen. Tiningnan sila ni Zhu Xiao na may pagpaslang sa kanyang mga mata habang siya ay biglang lumaki sa napakalaking laki, tila isang higanteng demonyo habang siya ay sumigaw. Lumaban ka. Tumalikod ang Ancient Demon Clansmen at itinapon ang kanilang mga sarili sa malalakas na cultivator ng Halakandra Fairyland. Bumaba mula sa langit ang kamay ni Zhu Xiao. Sa isang iglap, idiniin ng hindi masisirang kamay ng demonyo ang malalakas na cultivator ng Halakandra Fairyland. Atake, pahiram sa akin ang lakas ng kamatayan. Sigaw ni Linfang mula sa gitna ng grupo, pinaliguan sila ng mga ilaw ng buhay at kamatayan. Ang malalakas na cultivator ng Halakandra Fairyland ay binomba ang mga ilaw ng buhay at kamatayan ng lakas ng kamatayan. Ang mga ilaw ng buhay at kamatayan ay naging mas malawak at mas malawak. Isang malakas na kamatayan na si Chi ang pumuno sa hangin at nagsimula itong gawing itim. Nakalimutan ng mga cultivator ang tungkol sa oras at walang tigil na nagpakawala ng lakas ng kamatayan. Kasabay nito, gumamit din sila ng mga spells. Mamatay. Lumitaw ang mga espada ng kamatayan. Dalawang life and death light beam ang lumitaw at lumipat patungo sa ulo ni Zhu Xiao. Kasabay nito, iwinagayway ni Linfang ang kanyang mga kamay at ang mga ilaw ng buhay at kamatayan ay naging lakas ng kamatayan, na pagkatapos ay bumuo ng isang espadang kalpa. Mabilis na kumikidlat si Linfang habang nagbabago ang mga enerhiya sa paligid niya. Mag-ingat ka, sigaw ng Ancient Demon Clansmen. Ang Kalpa Sword ay may kakilakilabot na death stamp sa kabuuan nito. Patayin ng 6 sa gilid. Galit na sigaw ni Linfang. Nakinig sa kanya ang malalakas na cultivator ng Halakandra Fairyland at sabay-sabay na naglabas ng death cosmic energies, agad na umatake sa mga taong iyon. Si Linfang ay sumisigaw na parang baliw, ang kanyang boses ay nagiging ilog ng lakas ng kamatayan. Namutla ang mukha ng 6 na angkan na iyon. Ang espada ng Kalpa ay tumagos sa kanilang mga ulo at sila ay bumagsak, patay. Lumayo ka sa kanila. Sigaw ni Zhu Xiao, galit na paatros. Si Linfang at ang kanyang mga kaibigan ay napakalakas at may mga kamanghamanghang spelling.
Hindi sila kayang patayin ng Ancient Demon Clansmen gamit ang Death Strength, hindi ito gumana laban sa kanila. Maaaring gamitin ni Lin Fang ang mga pag-atakeng iyon para sa kanyang sariling kapakinabangan. Napagtanto din iyon ng Ancient Demon Clan. Sabay-sabay nilang binitawan si Chi. Kahit na 6 sa kanila ang napatay ni Lin Fang at ng kanyang mga kaibigan, mahigit 30 clan pa rin ang natitira sa kanila. Umurong at lumaban ng sabay. Ang mga naabot ng lakas ng kamatayan ay unang mamamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang nang makita niyang sabay-sabay na umaatake ang mga clansmen. Napaatras ang buong hukbo. Kasabay nito, ang ilang Hell Death Energy ay bumalot sa ilang clansmen. Isang Kalpa Sword ang gumuhit sa kalangitan at agad na namatay ang Ancient Demon Clansmen na nasa harapan. Ang mga ilaw ng buhay at kamatayan ay kumikinang sa lahat ng dako na nakapalibot sa mga cultivator ng Halakandre Fairyland. Ang pakikipaglaban sa kanila ng may lakas ng kamatayan ay imposible na ngayon. Nang makita ni Jushao ang marami pang mga tao na bumagsak mula sa langit, namutla ang kanyang mukha. Napakahusay na kontrolado ni Lin Fang ang lakas ng buhay at kamatayan. Ginamit pa niya ang kanilang lakas para sa kanyang sarili. Umalis. Sigaw ni Jushao nang maintindihan niya ang nangyayari. Gayunpaman, malamig nang umiti si Lin Fang. Hindi niya hahayaang makaalis sila ng ganoon kadali. Sumipol ang matatalim na enerhiya. Ang mga ilaw ng buhay at kamatayan ay naging isang malakas na mapanirang sinag na tumaas sa kalangitan. Ang lakas ng kamatayan ay lamambat at naging isang malakas na espada ng kalpa. Malamig na sinabi ni Lin Fang. Lahat, sino mang kumokontrol sa hangin at o walang laman na cosmic energies, tulungan mo ako. Ang mga cultivator ng Halakandre Fairyland na maaaring magpakawala ng hangin at walang laman na mga enerhiya sa kalawakan, na pagkatapos ay pinalibutan ng Death Sword ni Lin Fang. Mahina ang mga tunog ng sipol. Ang Ancient Demon Clansmen ay patuloy na tumatakbo ng ligaw. Patayin. Sumigaw si Lin Fang ng napakalakas. Sa isang iglap, kumikinang ang mga ilaw ng espada sa lahat ng dako. Parang kamatayan ang amoy nila. Lumipad ang mga ulo ng mga cultivator. Ang Ancient Demon Clan ay napakalakas at mapagmataas, tulad ng mga Diyos ng kamatayan, ngunit sa sandaling iyon, mukhang natatakot sila at gumagalaw ng magulo. Gumamit tayo ng mas maraming wind cosmic energies at habulin ang mga ito. Sigaw ng isang miyembro ng Halakandre Fairyland. Pinulot nila ang mga kayamanan ng mga bangkay at ipinagpatuloy ang paghabol sa mga miyembro ng Ancient Demon Clan at pinapatay sila tuwing magagawa nila. Ang malalakas na cultivator ng Ancient Demon Clan ay hindi man lang makalaban sa kanila. Walang awa si Lin Fang, gusto niyang patayin silang lahat. Hinahabol din niya si Jushao. Tumingon si Jushao at sinalubong ang mga mata ni Lin Fang, na puno ng lakas ng demonyo at kamatayan. Isang bagong pakiramdam ng takot ang nagsimulang punan siya. Siya na ngayon ang huling naiwan. Ang lahat ng kanyang mga kaibigan at pamilya ay namatay sa Milky Way battlefield. Ang pagbabalik sa Ancient Demon Clan sa buhay sa Celestial Country ay magiging napakahirap na ngayon. Bukod dito, hindi siya bibitawan ni Lin Fang, siya at ang kanyang mga kaibigan mula sa Halakandre Fairyland ay nagpatuloy sa paghabol sa Demon Cultivator. Kahit mamatay ako, mamamatay ka rin. Sumpa ni Jushao. Bigla siyang lumingon at bumaril kay Lin Fang. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Fang. Napuno ng lakas ng espada ang kalangitan. Kasabay nito, isang dosenang thread ng death strength ang tumagos sa katawan ni Jushao. Ang kanyang katawan ay naging kulay abo, ngunit patuloy na sumuntok sa direksyon ni Lin Fang. Mamatay. Inilabas ni Lin Fang ang lakas ng buhay. Hindi siya kumibo. Lumitaw ang pattern ng kanyang buhay at kamatayan at kasabay nito ay naglabas din siya ng mga enerhiya upang gawing armored shell ang kanyang sarili. Si Lin Fang ay binomba ng paatras na may isang malakas na epekto ng buto. Gayunpaman, ang bungo ni Jushao ay napuno na ngayon ng espada at lakas ng kamatayan. Nagkaroon ng pangwakas na panginginig at pag-iling, bago tuluyang bumigay ang kanyang bungo, sumasabog sa isang madilim na pagsabog. Ang lahat ng mga cultivator ng Ancient Demon Clan ay patay na. Ubo. Si Lin Fang ay umubo ng dugo. Masakit ang kanyang katawan, kung saan-saan. Gayunpaman, mukhang determinado pa rin siya. Mabilis siyang kumilos at kinuha ang mga kayamanan ni Jushao. Ang iba ay walang pakialam. Si Lin Fang ang nakatalo sa pinakamaraming tao. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1897, Diskarte sa militar. Para sa malalakas na cultivator ng Halakandre Fairyland, ito ay isang mahusay na labanan. Wala silang nawalang sinuman, at napatay nila ang mga sikat na cultivator mula sa Ancient Demon Clan. Lahat sila ay namangha kay Lin Fang. Ang kanyang pag-unawa sa buhay at kamatayan ay malalim at advanced. Ang pakikipag-ugnayan kay Lin Fang ay isang magandang bagay. Maaari pa niyang baguhin ang kanilang mga enerhiya. Nakakuha rin sila ng mga dakilang bagay ng talunin ang kanilang mga kaaway. Ngayon, maaari nilang talunin ang mas maraming mga kaaway, para makakuha din sila ng mas maraming bagay. Dapat tayong magtipon kasama ng iba pang mga cultivator mula sa impyerno. Hindi kayang manalo ng mag-isa ang Halakandre Fairyland. We have to join hands with other people. Seryosong sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Hindi sila makaalis. Kinailangan nilang bumalik, bumuo ng hukbo at lumaban para sa kapangyarihan. Ang mga tagalabas ay gustong lusubin ang Celestial Country. Talaga. Maraming tao ang sumagot ng positibo.
Terena, ang kanilang mga silhouette ay kumikislap, sila ay umatras at nagsimulang magtipon. Napagtanto ng lahat na isang malakas na hukbo ang Seisulekay sa kanila. Ang ganoong uri ng larangan ng digmaan ay masyadong nakakatakot. Dalawang hukbo mula sa dalawang magkaibang mundo ang maglalaban, at walang makakagawa ng anuman para pigilan ito. Ang mga tao ay tumatakbo pabalik-balik, lahat ay nasa gilid. Nagtipon si Linfang at ang iba pa sa isang lugar. Sa tuwing nakikita sila ng mga tao, nanginginig sila. May nagsabi sa mga tao. Ang mga taong walang bakas sa kanilang ikatlong mata ay dapat sirain, nang walang anumang pagbubukod. Isang labanan lang ang mangyayari. Siya ang inapo ng isa sa mga hari ng Tenyama Courts. Ang kanyang pangalan ay Yang Mian. Naiintindihan niya ang kapangyarihan ng Dao at nasa tuktok ng Huangqi layer. Siya ay nakakatakot na malakas. Para siyang tunay na pinuno. Sabi ng katabi ni Linfang. Tumanggo ang lahat. Sa impyerno, ang mga pinuno ay pawang matigas ang ulo at masuwayan. Lahat, alam niyo na ang mga taong iyon ay malamang na nagmula sa kabilang mundo. Kinokontrol namin ang enerhiya ng kamatayan, mayroon kaming kalamangan at maaaring manalo. Sa makatuwid, lahat tayo ay palayain ang lakas ng kamatayan at pagkatapos ay kumilos ng sama-sama. Kung lalaban sila sa dagat ng ating lakas ng kamatayan, magkakaroon tayo ng kalamangan. Malakas na sabi ni Yang Mian. Malinaw na narinig siya ng lahat. Kailangan nilang magkasundo sa ilang bagay bago makipaglaban at maging madiskarteng mahusay. Yang Mian, hindi natin alam kung gaano kalakas ang mga tagalabas. Dapat hintayin natin sila dito. Kung masyadong malaki ang pagkakaiba natin sa kanila, makakatakas tayo. Sabi ng isang tao sa karamihan. Maraming tao ang sumang-ayon. Lahat, huwag kayong mag-alala. Nagpadala na ako ng ilang napakalakas na cultivator sa harapan upang tingnan ang mga ito. Malapit na nilang sabihin sa amin ang tungkol sa mga tagalabas. Sagot ni Yang Mian. Gamaan ang pakiramdam ng lahat. Sa sandaling iyon, lahat ay naghahanda upang protektahan ang kanilang sarili. Ang kapaligiran sa Milky Way battlefield ay biglang naging magulo. Gayunpaman, ang mga tao ay nanatiling tahimik, bagaman ito ay sa halip ay nakakainis na magtiis. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip, si Yang Mian at ang iba ay nakatingin sa malayo. Nakita nila ang isang silhouette na napapalibutan ng isang ipoypo, na mabilis na sumara sa kanila. Sinabi ng scout kay Yang Mian. Mayroon tayong halos parehong bilang ng mga tao, at hindi sila kalayuan. Malapit na silang dumating. Sige. Mataimtim na sabi ni Yang Mian. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat. Lahat, bumuo tayo ng 9 na patayong linya at mag-iwan ng espasyo sa pagitan para malayang makagalaw ang mga tao kapag umaatake. Ang mga silhouette ay kumikislap, naging isang napakalaking pader. Ito ay kamangha-manghang bagay na panuurin habang nagsimulang magtipon si Death Chi at tibok ng malakas sa buong kalangitan. Lahat, tandaan, pagkatapos ng pag-atake, lahat ay bumalik. Huwag gumalaw ng magulo, hayaan ang lakas ng kamatayan na gawin ang trabaho nito. Kahit na ang mga maaaring pumatay sa loob ng maikling panahon, gawin ito kapag sumugod sila sa amin. Huwag maliitin ang mga ito. Mag-ingat ka, magkaroon tayo ng bentahe kung lalaban tayo ng matalino. Sabi ni Yang Mian. Sumangayon naman ang lahat at tumanggo. Sa sandaling iyon, sa di kalayuan, lumitaw ang isang makapangyarihan at dambuhalang hukbo, na naunahan ng mga sonic boom. Kasama rin si Linfang sa karamihan. Sa sandaling iyon, mukhang determinado siya. Ang labanang ito ay hindi magiging kasing dali ng inaakala ni Yang Mian. Hindi nagustuhan ng mga cultivator ang pinapahiya, iyon ang dahilan kung bakit sila nagkapit kamay para lumaban. Ito ay may kinalaman sa buhay at kamatayan. Lalaban si Linfang dahil ang ibang hukbo ay maaaring magdulot ng pananakot sa kanilang lahat, kung hindi, bakit siya lalaban? Ang labanan sa pagitan ng impyerno at ng kabilang mundo ay walang kinalaman sa kanya. Isang liwanag na sinag ang biglang bumaril sa kalangitan at nagliwanag sa lahat, at lumakas ang hangin. Kumunat ang noo ng mga tao mula sa impyerno. Sa di kalayuan, lumitaw ang isang dambuhalang fire dragon. Nagsimula pang ang masunog ang espasyo sa paligid nito, si Yang Mian ay mukhang malungkot at malamig na sinabi. Ilabas natin ang lakas ng Ice Hell para matigil ang kanilang apoy. Pagkatapos nito, ang mga taong kumokontrol sa enerhiya ng yelo ay naglabas ng ilan. Bumaba ang temperatura habang umuusad ito. Nagsimulang magyelo ang mismong hangin. Nagbanggaan ang apoy at yelo. Isang malakas na hangin ang hamampal sa balat ng mga tao. Nagpakita ang mga naglalakihang ipoypo, kasing talos ng mga talem. May diskarte din ang mga kalaban. Lakas ng lupa at ginto. Sigaw ni Yang Mian ng napakalakas. Sa isang iglap, bumungad sa kanila ang isang kalasag na gawa sa ginto at lakas ng lupa. Ang mga tagalabas ay hindi na makakita ng malinaw, ang lupa at gintong chi ay nabura na rin ang kalangitan. Sirain. Sigaw ng isang tao sa sobrang lakas. Nabasag ang napakalaking kalasag. Si Yang Mian ay gumawa ng mga selyo gamit ang kanyang malalaking kamay. Isang imprint ang lumitaw at lumaki sa napakalaking laki. Ang malakas na talom na hangin ay bumagsak laban sa napakalaking imprint, na pilit itong napaatras. Sirain. Isang malakas na lakas ang lumabas. Parang guguho ang atmosphere. Ang mga nakakasilaw na ilaw ay lumitaw sa lahat ng dako.
Halos hindi makita ng mga tao ang langit at tila pinipiga sila ng hangin. Ilabas ang lakas ng kamatayan ng impyerno. Sigaw ni Yang Mian ng napakalakas. Ang karamihan ay naglabas ng lakas ng kamatayan. Gayunpaman, ang lakas ng kamatayan na iyon ay hindi maaaring tumagos sa mga pag-atake ng mga kaaway. Nakaramdam ng desperado ang karamihan at nagsimulang tumibok ang kanilang mga puso. Bumalik, sabi ni Lin Fang. Ang malalakas na cultivator ng Halakandra Fairyland ay mukhang malungkot, ngunit nagtiwala sila kay Lin Fang at lahat sila ay umatras. Maghiwa-hiwalay, lahat ay gumagalaw sa bawat direksyon ng magulo. Ganito, hindi tayo makakalaban, easy targets lang tayo. Malakas na sigaw ni Lin Fang. Ang mga tao ay naglabas ng lakas sa bawat direksyon, gayunpaman, ang mga sumunod na alon ng mga pag-atake ay patuloy na pumupuno sa hangin sa kanilang direksyon. Papalapit ng papalapit ang mga kalaban. Parang guguho ang hangin. Isa pang malakas na ipoy-po ang lumitaw, at maraming tao ang nawasak. Nakakamatay ang taktikang iyon. Ji Chang. Si Lin Fang ay namangha. Tumingin siya sa mga tagalabas at napansin ang isa sa mga pinuno. Si Ji Chang iyon. Gumagamit si Ji Chang ng mga pag-atake ng Cyan Dragon Totem na may nakadisplay na siyam na Cyan Dragon Totem. Mukha siyang hari. Noong pumasok ako sa Champion University, isa na siyang hindi kapani-paniwalang cultivator. Ngayon, napakaraming oras na ang lumipas. Nakuha pa niya ang Heavenly Grace Ancient Tree. Siya ay dapat na nasa tuktok ng Huangqi Layer. Malamang alam niya ang tungkol sa layunin ni Dao. Sa mga tao ng Huangqi Layer, tiyak na wala siyang kaaway. Naisip ni Lin Fang. Sa Champion University, kilala ang Celestial Country, at gaya ng inaasahan, nagkaroon ng daanan sa pagitan ng Continent of the Nine Clouds at ng Celestial Country. Ang problema ay noong pumasok si Lin Fang sa Champion University, siya ay bagong estudyante pa lamang, at tanging ang mga malalakas na cultivators sa Champion University ang nakakaalam tungkol sa Celestial Country. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1898, paulit-ulit na pag-aaway. Sa panig ng impyerno, ang hukbo ay gumagalaw ng magulo. Sila ay inaapi ng malalakas na cultivator ng kontinente ng siyam na ulap. Tumigil sa pag-atake si Ji Chang. Buong pagmamalaki siyang nakatayo sa langit na parang hari at nagmasid. Bumalik si Lin Fang at ang iba pa. Nakita nila ang maraming tao na namatay at nahulog mula sa langit. Marahas na tumibok ang kanilang mga puso. Huwag subukang protektahan ang iyong sarili, ipagpatuloy lang ang pagbomba sa kapaligiran ng sabay-sabay. Galit na sigaw ni Yang Mian. Kung hindi sila magkahawak kamay at magulong umatake, limitado ang kanilang kapangyarihan. Kinailangan nilang magkapit kamay. Napakaraming tao ang nawala sa kanila, at marami rin sa kanila ang nasugatan. Matatalo tayo sa labanan, sabi ni Lin Fang. Ang malalakas na cultivator mula sa Halakandra Fairyland ay minamaliit ang kalaban. Mas mahina sila. Sa panig ng impyerno, ang mga pagkalugi ay masyadong mahalaga. Ang malalakas na cultivator ng kontinente ng siyam na ulap ay kinakatay sila. Mukhang galit na galit si Yang Mian. Iginalaw niya ang kanyang mga kamao at lumitaw ang isang dambuhalang umiikot na imprint na naglalaman ng sigla ng lupa at langit. Pamatok ito pasulong. Kasabay nito, patuloy na umaatake si Yang Mian. Lumitaw ang mga nakasisilaw na imprint at inatake ang isa pang grupo. Mamatay. Paputok na sigaw ni Yang Mian. Para siyang langgam na nakikipaglaban sa hukbo ng mga leon. Talo tayo kung magulong galaw tayo niyan. Kailangan din natin silang i-disperse. Ang pakikipaglaban ng magulo ay maaari ding maging mabuti. Galit na sigaw ni Yang Mian at nagpakawala ng lakas ng kamatayan. Ikanaway ni Lin Fang ang kanyang mga kamay at lumitaw ang isang malakas na pattern ng buhay at kamatayan. Hindi na niya kailangan pang sabihin, naintindihan naman ng malalakas na cultivator ng Halakandra Fairyland. Sinimulan nilang pakawalan at pagsamahin ang lakas ng kamatayan sa parehong oras. Kasabay nito, ibinalik ni Lin Fang ang kanyang mga kamay at ang pattern ng buhay at kamatayan ay lumaki sa napakalaking laki at umulan. Paliitin ang lakas ng kamatayan sa mga ilaw. Paputok na sigaw ng isang malakas na cultivator ng Halakandra Fairyland. Napansin ng maraming tao sa panig ng impyerno ang napakalaking pattern ng buhay at kamatayan. Sinimulan din nilang pagsamahin ang lakas ng kamatayan, na lumipat sa pattern ng buhay at kamatayan. Ito ay higit at mas kahanga-hanga at kahanga-hanga. Pagkatapos, gamulong ito na parang lumilipad na alpombra sa hangin. Ang malalakas na cultivator ng kontinente ng siyam na ulap ay nabigla. Sino ang kumokontrol sa pattern ng buhay at kamatayan na iyon? Nakakagulat na maaari niyang makuha ang lakas ng kamatayan. Mamatay, sabi ni Lin Fang. Ang pattern ng buhay at kamatayan ay naging isang nakamamatay na karagatan ng mga enerhiya. Ang lakas ng kamatayan ay sumisira sa lupa at langit. Ang mga tao mula sa impyerno ay namangha at nagpatuloy sa pagdaragdag ng higit at higit na lakas ng kamatayan. Ang napakalaking pattern ng buhay at kamatayan ay bumakas sa kalangitan at bumalot sa isang grupo ng malalakas na cultivator. Ang lakas ng kamatayan ay nagsimulang masira ang kanilang mga katawan, at sila ay halos agad na bumagsak at namatay. Kaagad, ang ibang hukbo ay nagsimulang gumalaw ng magulo rin, sinusubukang lumayo sa pattern. Oportunidad. Naunawaan kaagad ng mga cultivator ng impyerno na may pagkakataon, kaya naglabas sila ng mas maraming death energy.
Ang buong hukbo ng kontinente ng Siyam na Ulap ay napilitang maghiwa-hiwalay. Kung hindi nila ginawa iyon, maaari silang mamatay ng sabay-sabay. Nakakunot ang noo ni Ji Chang habang nakatingin kay Lin Feng. Nagulat siya at sumigaw. Siya nga. Minsan na ring nakita ni Ji Chang si Lin Feng nang pumunta siya sa Godlywood Valley at nakuha ang Heavenly Grace Godlywood. Sinabi ni Lin Feng na gusto rin niya ang Heavenly Grace Godlywood at pinagtatawanan siya ng lahat. Hindi niya naisip noon na sa susunod na pagkikita niya ay nandito si Lin Feng. Si Ji Chang ay kumbinsido na si Lin Feng ay hindi maaaring maging masyadong malakas. Gayunpaman, hindi niya maintindihan kung bakit nandito si Lin Feng. Walang imprint ang ikatlong mata ni Lin Feng na nangangahulugang nasa panig siya ng mga tao mula sa Milky Way battlefield, mula sa impyerno. Paano siya napunta sa impyerno? Kahit na para sa kanya, isang malakas na cultivator ng G-Clan, mayroon lamang isa pang paraan upang makapunta sa impyerno. Ang maalamat na ipinagbabawal na lugar ng Jiuyu. Ilang tao ang nakakaalam tungkol dito. May isa pang posibilidad, na ang taong iyon ay hindi si Lin Feng, kamukha lamang niya ito. May naramdaman si Lin Feng at tumingin muli kay Ji Chang. Nang tumingin si Lin Feng kay Ji Chang, nagsimulang manginig ang kanyang kaluluwa, at naramdaman niyang babagsak na ang kanyang kaluluwa. Nagsimula itong manginig ng marahas. Ang mga mata ni Lin Feng ay kumikinang. Nagsimulang damaloy ang enerhiya ng buhay sa buong katawan niya. Sirain. Sigaw ni Ji Chang mula sa kabilang panig ng larangan ng digmaan. Marahas na yumanig ang buong kapaligiran. Mas maraming enerhiya ang nakapalibot kay Lin Feng, at nagsimulang kumulo ang kanyang dugo kahit nanginginig siya. Ang daw ni Ji Chang ay mas malakas kaysa sa daw ni Zhu Xiao. Mas malakas pa siya kaysa sa may walang kamatayang king body. Ungol ni Lin Feng, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang lakas ng kanyang buhay ay umiikot sa kanyang paligid. Sina Lin Feng at Ji Chang ay kalmadong nakatingin sa isa't isa. Iyon ang unang pagkakataon na kaharap ni Lin Feng si Ji Chang, ang pinakamalakas na alagad ng Champion University. Balang araw, tiyak na magiging champion siya. Kailangang lampasan siya ni Lin Feng. Habang sila ay nakatitig sa isa't isa, ang dalawang hukbo ay gumalaw sa kanilang paligid. Sa wakas, tumigil si Ji Chang sa pagtingin kay Lin Feng at bumalik sa kanyang mga tropa. Kahit na nagtataka siya kung bakit nandoon si Lin Feng, kailangan niyang bigyang pansin at manatiling mapagbantay. Kailangan niyang pamunuan ang kanyang hukbo, kung hindi, hindi siya mananalo. Mas maraming Saiyan Dragon Totem ang lumitaw. Inihagis ni Ji Chang ang kanyang sarili kay Yang Mian, ang kanyang Dragon Totems ay sumusunod sa mga daloy ng liwanag. May nagtangkang pigilan ang mga dragon at agad na namatay. Walang makakapigil kay Ji Chang. Napansin ni Yang Mian si Ji Chang na paparating at galit na tumingin sa kanya. Ito ang magiging pangunahing kaaway niya. Isang kutsilyo ang ginawa ni Yang Mian, at isang ilog ng mapanirang lakas ang sumalakay sa kapaligiran. Mamatay. Pasabog na sigaw ni Ji Chang. Dalawang light beam ang lumabas mula sa kanyang mga mata, bumaril para kay Yang Mian. Gayunpaman, sa parehong oras, ang ikatlong mata ni Yang Mian ay naging nakasisilaw at lumitaw ang isang disc imprint. Isang sinaunang silweta ang lumitaw sa likuran niya, marilag at kahanga-hanga, at bumuo ng mga kingly handsil. Ang mga Dragon Totem ay umungal, siyam na Saiyan Dragon Totem na naghahayag ng kanilang mga pangil. Ang napakalaking sinaunang imprint na ngayon ay bumangga sa mga dragon, ang epekto ay nakabulag. Napakalakas ng pag-atake. Maliban na lang kung gumamit ako ng lakas ng Dao, hindi talaga ako makakalaban sa kanila, lalo na sa lakas ng kaluluwa. Hindi ako kwalipikadong lumaban sa kanila. Naisip ni Lin Feng nang makita niyang lumaban sila. Alam niya kung gaano siya kalakas. Madaling mapatay ni Ji Chang ang isang tulad ni Jumo. Nagawa ni Lin Feng na patayin ang mga miyembro ng Ancient Demon Clan salamat sa kanyang deployment spells at sa Demon Pond. Gayunpaman, mayroon pa ring makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ni Lin Feng at ng mga taong ito. Ang labanan ay nabalisa at walang kontrol. May mga taong nag-aaway kung saan-saan. May biglang tumapon kay Lin Feng. Bumalik si Lin Feng sa malalakas na cultivator ng Halakandre Fairyland at sabay-sabay silang naglabas ng lakas ng kamatayan. Sirain. Sabi ni Lin Feng na itinaas ang kanyang ulo. Lumitaw ang mga ilaw ng kamatayan at tumagos sa katawan ng lalaki. Siya ay naging kulay abo at namatay kaagad. Kinuha ni Lin Feng ang mga gamit ng bangkay at tumingin sa malayo. Ang malalakas na cultivator ay sunod-sunod na namamatay. Nagtaka si Lin Feng, paanong ang mga taong iyon ay madaling mamatay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1899, Pag-unawa sa Dao. Patuloy na naglalaban ang dalawang hukbo. Ang Yellow Springs ay napuno ng malalakas na bangkay ng mga cultivator na lumulutang sa ibabaw o nalulunod. Sa buong kasaysayan, trilyong tao ang namatay at nahulog sa Yellow Springs. Paunti-unti pa rin ang may lakas na lumaban. Si Lin Feng at ang kanyang mga kaibigan mula sa Halakandre Fairyland ay sapat na malakas upang magpatuloy sa pakikipaglaban, at ang kanilang diskarte ay mahusay din. Patuloy na umatras si Lin Feng. Ang malalakas na cultivator ay patuloy na nahuhulog mula sa langit, patay. Ang Yellow Springs ay nagiging pula mula sa lahat ng dugo. Ang Yellow Springs ay parang mga acid river, mabilis na natunaw ang mga bangkay pagkatapos mahulog sa kanila. Biglang, isang grupo ng malalakas na cultivator ang lumipat patungo kay Lin Feng, isang maliit na grupo ng mga umaatake.
Ang taong iyon ay kumokontrol sa lakas ng kamatayan. Patayin natin siya. Malamig na sabi ng isang tao. Nagsama-sama ang mga tao kay Lin Feng mula sa bawat direksyon. Earth Cosmic Energy, bitawan. Malamig na sigaw ng isang tao. Isang malakas na lakas ang nakapalibot kay Lin Feng at sa kanyang mga kaibigan. Nararamdaman nila ang kanilang dugo at buto na nagsisimulang sumakit dahil sa presyon. Naglabas si Lin Feng ng pattern ng kamatayan na sumulong, at kasabay nito, ang malalakas na cultivator ng Halakandre Fairyland ay naglabas ng kanilang lakas ng kamatayan. Empty Space Cosmic Energies. Malakas na sigaw ng isang tao. Isang gintong kamay ang lumitaw at pinalibutan ang pattern ng kamatayan. Patayin siya. Malamig na sabi ni Lin Feng. Napapaligiran ng lakas ng kamatayan ang katatapos lang magsalita. Isang malakas na itim na espada ang tumagos sa kanyang katawan, nagdulot ng mortal na sat. Isang malakas na paputok ang biglang naging dragon at bumaril patungo sa espada. Gayunpaman, sa sandaling iyon, pinalibutan siya ng lakas ng kamatayan at kinain ang kanyang buhay. Sirain. Sabi ng isang boses na tila nang galing sa impyerno. Ang lakas ng espada ay tumagos sa kanyang ulo. Nagyelo ang mukha niya sa desperasyon. Ano ang nangyari? Nahulog siya sa Yellow Springs at nadungisan ng kanyang dugo ang tubig sa ibaba bumalik, umatake ng may lakas. Sabi ni Lin Feng. Naglabas siya ng Purple Tang, ang iba ay gumamit ng Death Strength para umatake at sabay-sabay na umatras. Biglang itinuro ni Lin Feng ang ilang Death Energies upang palibutan ng isang tao at sinabing, patayin siya. Pinalibutan muli ng walang katapusang lakas ng kamatayan ang kanyang target, at halos agad siyang namatay. Napakalakas niya, ngunit namatay siya sa isang tibok ng puso. Si Lin Feng at ang kanyang mga kaibigan ay umatras ng higit pa. Sabay silang umatake, at agad na namatay ang mga taong napakalapit sa kanila. Maraming tao ang tumigil sa paghabol sa kanila, ang iba ay umaatres pa sa kanila. Napagtanto ng mga tagalabas na hindi nila kayang labanan si Lin Feng at ang kanyang mga kaalyado. Masyado silang malakas, lalo na si Lin Feng. Pinatay pa ni Lin Feng ang ilang tao na tumalikod at nagsimulang tumakas. Huminga ng malalim ang mga miyembro ng Halakandre Fairyland. Ang tanging sinasabi ni Lin Feng ay mamatay, pumatay, sirain. Gayunpaman, ang kanilang mga tao ay nakaligtas salamat sa kanya. Siya ay matalino at maraming paraan upang makitungo sa mga tagalabas. Sa kaso ng panganib, ginawa niyang ilipat sila pabalik, at kapag may mga pagkakataon, umatake sila. Alam nila kahit anong hukbo ang nanalo o natalo, mahirap talunin sila kasama si Lin Feng doon. Galit na galit ang mga nasa labas. Ang pakikipaglaban kay Lin Feng ay lubhang nakakabigo. Nang makalapit sila ay umatras siya, at nang umatras sila, hinabol niya sila. Alam nila na masyadong malakas si Lin Feng at ang kanyang banda. Ang mga nakakatakot na malalakas na cultivator ng Halakandre Fairyland ay tiyak na sumusunod sa mga utos ni Lin Feng. Sa kanilang antas, kung nais ng isang individual na sirain ng isang hukbo, ito ay lubhang komplikado. Para magawa iyon, malamang na kailangan ng isang cultivator ng isang paraan para mapasailalim ang lahat sa kanya. Si Ji Chang ay may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan, bilang unang estudyante ng Champion University at pinuno ng isang malaking hukbo ng malalakas na cultivator. Kahit na walang gumawa kay Lin Feng na pinuno ng kanyang grupo, natural na nangyari ang mga bagay. Pinagkatiwalaan siya ng mga tao at natagpuan siyang sapat na malakas para sa pel. Napakabilis, mas malalakas na cultivator ang inatake muli si Lin Feng at ang iba pa. Sunod-sunod na nahulog ang mga umaatake sa Yellow Springs, patay. Gayunpaman, medyo maimpluwensyahan lang ni Lin Feng ang labanan. Hindi nila nagawang manalo ang kanilang panig. Ang Hellside ay dumanas na ng napakaraming pagkatalo, at hindi na maibalik ang bentahe. Hindi na nila muling marereporma ang isang makapangyarihang hukbo. Ang labanan ay tila nawala na. Wala nang interes si Lin Feng sa pag-aaksaya ng kanyang lakas sa pagsisikap na manalo. Nakatayo lang siya sa hangin at nanonood ng laban. Anong delikadong laban? Ang landas ni Ji Chang ay dapat na daan ng pagkasira. Sa lakas ng kanyang pag-iisip, madali niyang sirain ang mga tao. Malamang kayang apihin niya rin ang pisikal kong katawan. Malamang kaya niyang pumatay ng mahihina sa pamamagitan lamang ng pagsulyap sa kanila. Kung magiging mas malakas siya, magkakaroon din siya ng kapangyarihan ng kanyang buong hukbo. Naisip ni Lin Feng habang pinapanood si Ji Chang na lumalaban kay Yang Mian. Walang makakapigil sa 2 taong iyon na mag-away, pareho silang napakalakas. Maaaring pigilan ni Yang Mian ang mga tao na baguhin ang kanilang lakas ayon sa gusto nila. Ito ay isang makapangyarihang kakayahan. Siyempre, wala sa kanila ang may napakataas na antas sa Path of the Dao, mga basic lang. Si Yang Mian ay isa sa mga inapo ng mga hari ng Tenyama Courts. Siya ay napakalakas, at mas malakas pa sa maraming tao sa impyerno. Si Ji Chang ay nakakatakot, hindi siya mas mahina kaysa kay Yang Mian. Pagmamasid ng isang malakas na cultivator ng Halakandre Fairyland. Alam ni Lin Feng na si Ji Chang ang unang estudyante ng Champion University, at alam din niya na may potensyal siyang maging champion ng lungsod. Siya ang kasalukuyang pangalawang pinakamalakas na estudyante sa banal na lungsod. Maaaring makipagkompetensya sa kanya si Yang Mian. Dahil kaya niyang makipagkompetensya kay Ji Chang, nangangahulugan ito na marahil siya ay kabilang sa pinakamalakas na tao sa kanyang henerasyon sa impyerno. Maaaring sirain ng daw ni Ji Chang ang lupa at langit.
Ang daw ni Yang Mian ay maaaring maging mga explosive vortex imprints. Magagamit din niya ang lakas ng 10,000 bagay ng paglikha salamat sa Blue Aptala Lotus. Paano ako mapipigilan sa pattern ng buhay at kamatayan sa landas ng buhay at kamatayan? Naisip ni Lin Fang sa isang sandali ng inspirasyon. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, at lumitaw ang matatalas na mga ilaw ng espada. Lahat ng mga ito ay naglalaman ng itim na mga ilaw ng espada. Gayunpaman, mabilis na kumalat ang kanyang mga ilaw ng espada. May naramdaman si Lin Fang habang ginagawa nila. Ang kanyang daw ay masyadong pasimula. Hindi niya kayang gawin ang katulad ni Ji Chang at Yang Mian. Ang buhay ay nagsisilbi upang iligtas ang mga tao. Ang kamatayan ay nagsisilbing pumatay ng mga tao. Sa landas, kailangan kong gawin ang aking layunin sa kamatayan daw sa aking mga pag-atake, at sa impyerno, ang kamatayan ay itim na tubig. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikinang at kumikislap. Gumawa siya ng isang hampas ng kutsilyo, at lumitaw ang isang itim na ilog na naglalaman ng lakas ng kamatayan. Ang itim na tubig ay tumibok ng enerhiya ng kamatayan, na mukhang napakasira. Nang makita iyon ni Lin Fang, ngumiti siya. May naintindihan siya. Sa hinaharap, tiyak na makakatulong ito sa kanya kapag nakikipaglaban. Hindi niya kakailanganing mag-cast ng deployment spell sa lahat ng oras. Makapangyarihan ang mga deployment spell, ngunit ang mga ito ay static at nangangailangan ng oras. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1900, pagpapakalat. Lalong lumakas siya. Naisip ng mga miyembro ng Halakandre Fairyland habang pinapanood nila si Lin Fang. Namangha silang lahat sa lakas niya. Ang pangunawa ni Lin Fang ay hindi kapanipaniwala. Siya ay dapat na isang katamtamang antas na emperador, ngunit siya ay napakalakas para doon. Lin Fang, tila hindi naman nanalo ang impyerno sa labanang ito. Sabi ng isang malakas na cultivator mula sa Halakandre Fairyland kay Lin Fang. Matagal nang pinaghandaan ang mga iyon at pumunta rito, napaka-organize nila. Nang makita namin silang dumating, dali-dali kaming bumuo ng hukbo. Sino sa tingin mo ang may pinakamagandang pagkakataon na manalo? Tanong ni Lin Fang. Yung mga outsiders, syempre. Sa nakaraan, palagi kaming may kalamangan, bagaman. Syempre, mabilis na manalo muli ang impyerno. Ang oras ng isang taon ay hindi gaano. Pagdating ng panahon, magkakahiwa-hiwalay ang lahat at makakalikha tayo ng isang hukbo ng palihim. Pagkatapos, babalik tayo at manalo. Mahinahong sabi ni Lin Fang. Tumango naman ang iba. Sa totoo lang, mabuti rin iyon. Ang lugar na ito ay narito upang magsanay at maging mas malakas, gayunpaman. Ano ang dapat nating gawin? Hindi tayo mabubuhay ng magkasama sa iisang larangan ng digmaan. Kailangan nating maghiwa-hiwalay ang lahat. Sabi ni Lin Fang. Pagkatapos, itinuro niya ang isang maliit na grupo at sinabi, "Tara na, sirain natin ang grupong iyon. Lalakas din tayo, at makakatulong ito sa lahat ng nasa panig natin." Nag-iisip si Lin Fang ng mga solusyon na makakabuti para sa kanya. Sa darating na taon, magagawa niyang lumaban at pumunta sa kabilang panig upang bumalik sa kontinente ng Siyam na Ulap. Hindi siya maaaring manatili sa impyerno sa buong buhay niya. Nakipagkasundo din siya sa Moon Group. Noong una, mayroon silang 3 taon, at ngayon, wala pang 2 taon ang natitira. Kailangan niyang bumalik sa kontinente ng Siyam na Ulap sa darating na taon. Si Lin Fang at ang malalakas na cultivator ng Halakandre Fairyland ay nagtipon at sinira ang ilang maliliit na banda. Paliitin ang lakas ng kamatayan. Sigaw ni Lin Fang. Muling lumitaw ang kanyang huwaran, at pinaikli nila ang lakas ng kamatayan na lumipat patungo sa huwaran. Sinalakay ng ilang mga kaaway si Lin Fang at ang iba pa ng sabay-sabay. Ikanaway ni Lin Fang ang kanyang mga kamay, lumitaw ang mga ilaw ng buhay at kamatayan at naging Fred ng Death Chi. Muli niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay, at bumuhos ang itim na tubig patungo sa kanyang mga kalaban. Ang itim na tubig at ang kamatayan na si Chi ay lumundag patungo sa mga kaaway na mabilis na umatras. Gayunpaman, muling iwinagayway ni Lin Fang ang kanyang mga kamay at ang itim na tubig ay lumundag ng husto, nilunod ang ilang tao sa loob. Nang mawala ang tubig, nahulog ang mga taong iyon, namamatay. Hinabol sila at pinatay ng malalakas na cultivator mula sa Halakandre Fairyland bago dinampot ang kanilang nasamsam. Hinatak ng mga tagalabas ang mahabang mukha. Napakalakas ng itim na tubig. Ang mga pag-atake ni Lin Fang ay napakalakas sa tulong ng kanyang mga kaibigan mula sa Halakandre Fairyland. Mamatay. Sabi ni Lin Fang. Ang lakas ng kamatayan ay naging mga espadang kamatayan at tumusok sa hangin. Lalong gumanda ang pakiramdam ng malalakas na cultivator ng Halakandre Fairyland. Ang kapangyarihan ni Lin Fang sa Dao ay nagiging mas mahusay at mas mahusay. Maaari nilang ipagpatuloy ang pagpapahiram ng lakas ng kamatayan kay Lin Fang, at walang makakalaban sa kanila. Ang mga nagawa ni Lin Fang sa landas ng buhay at kamatayan ay hindi kapanipaniwala. Nagpatuloy ang labanan. Ito ay pare-pareho at malupit, at ang mga bangkay ay patuloy na nahuhulog sa Yellow Springs. Sa wakas, ang dalawang hukbo ay nalutas sa isang napakalaking linya. Pahirap ng pahirap maghanap ng mga taong nag-aaway. Sila ay tunay na nagkalat, at ang labanan ay nawala ang lahat ng pakiramdam ng organisasyon. Pinatay ni Lin Fang ang isang malakas na cultivator na may lakas ng kamatayan at tumingin sa malalakas na cultivator ng Halakandre Fairyland. Dapat tayong lumipat. Saan tayo pupunta?
Kailangan kong magsanay ng ilang oras, at pagkatapos ay babalik ako at magpapatuloy sa pakikipaglaban. Sa isang taon, maaari tayong bumuo ng isa pang hukbo. Magagawa mo rin ang gusto mo. Kung mayroon kang ibang mga plano, hindi mahalaga. Ngunit ang pinakamagandang bagay ay hindi maghiwa-hiwalay. Pagkatapos ng lahat, kailangan nating manatiling ligtas. Sabi ni Lin Feng. Tumanggo ang lahat. Ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Natapos na ang labanan, at wala na tayong magagawa pa. At the same time, dapat din nating ipaalam sa ibang tao. Kailangan natin ng mas malaking hukbo, at pagkatapos ay maaari tayong bumalik at patayin sila. Ang isa sa iba pang mga cultivator ay nagsalita. Sige. Sigurado akong kapareho ng iniisip ng ibang tao. Mas mabuting maghanda, kung sakali. Sabi ni Lin Feng. Ang kanilang grupo ay nagsimulang umalis sa Milky Way battlefield. Nakakuha sila ng maraming kayamanan at naging mas malakas. Kailangan din nilang isipin ang kanilang sariling kapalaran. Masyadong mapanganib ang labanang ito. Napansin ni Lin Feng at ng iba pa ang ilang labanan dito at doon, ngunit hindi sila nasangkot, ayaw nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Minsan, nabunggo nila ang ilang mahihinang tao at pinapatay lang sila. Nang umalis sila sa Milky Way battlefield, napansin nila ang ilang tao na nakipaglaban sa kanila laban sa mga tagalabas. Hindi na sila nag-away, nagtinginan na lang sila sa isa't isa. Sa panig ng impyerno, ang mga pagkalugi ay masyadong matindi. Ang lahat ng tao sa Celestial Country ay nagsimulang makarinig tungkol sa dakilang digmaan. Maraming malalakas na cultivator ang natakot at sinubukang magtago. Kasabay nito, ang iba ay nagtipon sa maliliit na grupo. Ang malalakas na cultivator ng kontinente ng Siyam na Ulap ay nagpatuloy sa pagkatay ng mga tao. Isang malakas na lakas ang nagdiin sa malalakas na cultivator mula sa impyerno. Lahat ng tao sa Celestial Country takot. Sa sandaling iyon, dumating si Lin Feng at ang iba pa sa isa sa mga nakatagong teritoryo ng Halakandre Fairyland. Wala nang tao sa loob. Umupo si Lin Feng na naka-cross-legged at sinimulang suriin ang mga bagay na nakuha niya sa Celestial Country. Nakapatay siya ng maraming malalakas na cultivator at nakakuha ng maraming bagay, malinaw naman. Isang araw si Lin Feng sa pag-aayos ng lahat. Namangha siya sa kanyang mga samsam. Ang mga emperador ay tunay na bayani. Lahat sila ay may hindi kapanipaniwalang kayamanan, sinaunang mga kasulatan, pamamaraan, at anteng-anteng. Sa sandaling iyon, naalala ni Lin Feng ang kanyang makajos na kamalayan pagkatapos suriin ang isang anteng-anteng. Natigilan siya. Sa mga tao mula sa Ancient Demon Clan, mayroong isang pamamaraan na ginamit upang palakasin ang katawan. Mayroon ding isang tunay na demon pond na maaaring linisin ang mga katawan ng mga demon cultivator sa isang hindi kapanipaniwalang paraan. Sila ay hindi kapanipaniwalang makapangyarihan. Sa mga anteng-anteng, mayroong mga alamat at aral mula sa kanilang mga ninuno. Siguro ang Ancient Demon Clan ay may Demogorgon Siriatin Symphony. Ininspeksyon ni Lin Feng ang lahat at nagpatuloy sa paglilinang. Kailangan niyang makarating sa kabilang panig ng Milky Way battlefield balang araw. Kinailangan niyang maging lubhang malakas sa oras na iyon, ngunit ngayon ay napakahina pa niya. Sa labas ng mundo, ang digmaan ay nakakatakot habang ito ay nagpapatuloy. Ang mga miyembro ng hukbo ng kontinente ng Siyam na Ulap ay napakalakas, ngunit lahat ng nasa impyerno ay nagtipon na. May dugo sa lahat ng dako sa Celestial Country. Ang lahat ng malalakas na cultivator mula sa impyerno ay hindi makapaghintay na matapos ang taon. Darating ang mga bagong tao mula sa impyerno at ipaghiganti sila. Umalis si Lin Feng sa mahiwagang lugar ng Halakandre Fairyland at bumangon sa ere. May mga bangkay kung saan-saan. Napabuntong hininga siya, iniisip ang malaking digmaang nangyari. Sa panahong ito, si Lin Feng ay nalinas na sa pangalawang pagkakataon ng mga alon ng lakas ng Deva Marakalpa. Natutunan din niyang kontrolin ang lakas ng life and death daw ng mas mahusay. Mas madali na niyang maisigawa ang makapangyarihang buhay at kamatayan ng pag-atake ng daw ngayon. Babalik ako sa impyerno, iniisip ko kung nandoon pa ba si Officer Sichuan o wala. Kung nandoon siya, tutulungan niya akong ipaalam kay Officer Optala at pagkatapos ay babalik ako sa Celestial Country. Naisip ni Lin Feng. Pagkatapos, ang kanyang silhouette ay kumikislap at siya ay nagtungo sa gilid ng Celestial Country. Isang taong mula sa impyerno. Sa di kalayuan, napansin ng ilang tao na walang bakas si Lin Feng sa kanyang ikatlong mata. Ikanaway ng isa sa kanila ang kanyang mga kamay at lumitaw ang pulang dugo. Nagsimulang kumulo ang dugo ni Lin Feng, at itinapon niya ang sarili sa mga taong iyon. Mamatay. Sabi ni Lin Feng, naglabas ng mga walang laman na enerhiya ng espada. Ang mga mukha ng tagalabas ay lubhang nagbago. Malamig na ungol lang si Lin Feng. Biglang pinalibutan ng mga itim na enerhiya ng kamatayan ng mga tagalabas habang patuloy na sumusulong si Lin Feng. Naglagay na rin siya ng apoy sa kanyang pag-atake yun. Agad silang nasunog ng apoy, at nahulog ang kanilang mga sunog na bangkay. Nagpatuloy si Lin Feng.